Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman ngayon ay mag-observe ako ng isang SUV na Max Isuzu. So yung problema dito ay hindi umi-start kanina. At ngayon ay siniris namin. Umi-start naman. So ngayon ay oobserbahan ko siya. Mga 15 to 30 minutes. Papatayin namin para malaman namin kung mapapandar namin ulit. Yung alternator niya ay na-check ko na, ay kumakarga naman siya. Ginamitan ko siya ng ampere gauge. So okay naman siya. So yung pag-check ng ampere gauge, kung paano magagamit nito, ay tanggalin lang po natin itong isang puluhan ng battery na to, itong negative side. Pwede naman positive side, pero dito ako nagpaano sa negative side na kable galing sa battery, dito sa battery. Tapos itong dalawang clamp na to kaya ika-clamp din to sa battery post, itong isa. At yung isa naman, yung isa ay kapag dinisconnect mo to ay dito naman sa isang connection na to, itong cable. So ganun lang siya. So ipapakita ko para malaman nyo kung paano ang paggamit nitong ampere gauge na to. Pre, pairam ulit ng Jess at saka 12 na yabe. Binalik ko na. So itong Max po na to ay na Isuzu SUV ay automatic transmission siya. So dalawa yung suspected ko dito. Either yung battery ay medyo malapit na rin siyang masira or pasira na siya, kasi sabi ng driver na nag-handle nito ay magto 2 years na raw yung battery. So yung battery ay pag umabot po ng isang taon na higit ay nandyan na po, medyo paparating na po yung sira niya. At yung starter naman nababad siya sa tubig. So dalawa po yung suspected dito, starter at saka battery. Maaaring medyo naapektuhan siya sa tubig, pero nung siniris namin ay umi-start naman siya. Pero isasama na rin po siya sa suspected, yung starter. Pero itong battery ganun din. So tatanggalin ko po itong connection na to para makikita po natin yung karga ng alternator. So ito po yung kable ng battery, nakalagay po dito yan, yung original yan. So itong isa ay i-connect dito, at yung isa naman naka-connect dito yan. So makikita na po natin yung reading dito sa ampere gauge, paano po ito pag nirevolusyon. So yung sa
may karga na po yung battery kaya ganyan po yung reading niya. So nag-automatic din kasi yung alternator kaya mababa na yung reading niya, halos hindi natin makikita. Bali nag-neutral na siya, so ibig sabihin na tumakarga na siya, charge na yung battery. So papalo din yan pag nirevolusyon, pero since almost 15 minutes na siyang umaandar, so kargado na yung battery, medyo siguro nasa mga 80% na siya. So ganyan lang po maglagay ng ampere gauge para malaman natin kung kumakarga yung alternator o hindi. So liban po dito sa nilagay ko, mayroon din po tayo makikita doon sa dashboard yung battery indicator light na kulay pula pag ino-off natin yung ano. At pag hindi kumakarga ay lalabas po yun pag hindi nagcha-charge yung alternator. So ito po kumakarga siya at yung dashboard naman ay wala po yung indicator light, hindi nag-light on doon. So ibig sabihin kumakarga yung alternator. So dalawa na lang po yung suspected part nito, either itong battery at saka yung starter. Yung starter po kasi ay nababad siya sa tubig kaya kasama po siya sa suspected part. At itong battery naman ay almost 2 years na po. Kaya yung buhay ng battery ay pasira na rin po, kaya nandito na rin po tayo nakapokus sa battery ngayon na kung may sira ba siya o wala. Hindi na po natin naasahan na tatagal pa yung battery dahil magto 2 years na siya. At saka itong cable po na to, kapag dinisconnect natin ito na hindi kumakarga yung ating sasakyan ay mamamatay po yung makina dahil nagsusupply po ng kuryente yung alternator. Ibig sabihin, mayroon pong lumalabas na kuryente sa alternator. Sinusuplayan po niya yung mga magnetic dyan sa electrical wiring para umandar yung makina at hindi siya mamamatay. So, babalik na po natin. Pwede na natin patayin. May pang series naman tayo. Ito tayo. Sige, start. So ayan po umi-start siya. Medyo may delay po siya ng kaunti pero maaaring makaka-recover po siya pag itinakbo na ng itinakbo siya. So hintayin na lang po yung battery kung kinabukasan po ay ganun pa rin ang mangyayari. Medyo hindi na po niya napapa-start pag umaga. So kapag ganyan po ay palit na po tayo ng battery. Pero kapag kinaumagahan po ulit bukas ay dapat umandar siya. Dahil pag hindi siya umandar, so magde-decide na po tayo na palit tayo ng battery. So kapag ganun pa rin, so yung starter kasama na rin pong ipapa-repair. So bukas na lang po ito malalaman kung hindi na siya magluloko. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless you all po.